Welcome to Donmar TV News Channel. Arlene, kailan nangyari itong planong umano na Robredo-Soto tandem at ano ang sentimiento dito ni Senator Lacson? Ella, ayon kay Senator Panfilo Lacson, naramdaman niya na hindi umano totoong unification ang layon matapos ang ikalawang pagpupulong nila ng kanyang running mate na si Senate President Vicente Soto III kay Vice President Leni Robredo. Bago nito, Ella, naglabas ng saloobin si Lacson sa isang tweet kung saan tinawag nitong scheme ang naging unification efforts kaya umano ito nabigo. Si Senator Drilon mismo, tinuro niya si Vice President Leni saka si Senate President Tito Soto na sila yung magkatandem. In my face, it's good that I did not notice it. I was only informed by the Senate President after our meeting. Sabi niya, hindi mo ba napansin na yung dalawang daliri ni Frank nakaturo sa amin dalawa? Parang effectively telling me in my face to withdraw and mag-create ng bagong tandem between the Vice President and the Senate President. So sa akin, you know, when I was told that, I felt insulted, you know. Ella, sa ngayon, patuloy nating sinisikap na makakuha ng reaksyon mula sa kampo ni VP Robredo at ni Senator Franklin Drilon. Samantala, 14 na senatorial candidates naman ang posibleng i-endorso ng Lacson-Soto tandem. Ayon kay Lacson, walaan niya silang nakikitang mali sa pag-endorso ng sobrang senatorial candidates dahil naniniwalaan niya sila sa kakayahan ng mga ito. Kabilang sa inisyal na listahan, sina Sorsogon Governor Francis Chids Escudero, House Deputy Speaker at Antique Representative Loren Legarda, Senators Juan Miguel Mig Zubiri, Sherwin Gatchalian, Joel Villanueva, Richard Gordon, former Senator J.V. Ejercito, former Makati Representative Monsur del Rosario, Dr. Minguita Padilla, former Agriculture Secretary Manny Piñol, DICT Secretary Gringo Honasan at media practitioner Paulo Capino. Magkakaroon din anya sila ng sorpresang kandidato sa pagka-senador. Hindi pa masabi ni Lacson ang pinal na listahan ng kanilang senatorial slate dahil mayroon pa anyang substitution hanggang November 15. Pero unang sinabi ng senador na suportado rin niya ang panawagang amyendahan ang Omnibus Election Code upang mabago na ang panuntunan sa substitution. Senate Minority Leader Franklin Drilon maintains the Senate is legally correct in detaining formerly Director Lincoln Ong. The veteran senator is confident that the Supreme Court will uphold the upper chamber's power to detain Ong, citing the Arnold versus Nazareno case in 1950. Senate President Vicente Soto III echoes the same sentiment, saying that there are a number of decisions in jurisprudence established from the SC favoring the upper chamber on the same aspect. Meanwhile, Health Secretary Francisco Duque III says he supports the call of medical professionals to continue the Senate Blue Ribbon Committee investigation to ferret out the truth. During the agency's budget hearing, Secretary Duque says he is willing to attend, but suggests that the committee could make time adjustments. You agree with me that your fellow professionals in the medical field were correct in calling upon the executive not to stop and block the Blue Ribbon investigation, Mr. Secretary. Yes, Mr. Chairperson, Madam Chairperson, we are all one in the pursuit of truth and accountability. I'd like to express my appreciation to the good senator for saying that perhaps a reasonable adjustments be done so as we can be able to attend, but at the same time also make sure that we are able to do our jobs. Maybe the frequency, like for example in 1 week, how many times? Maybe once. Drilon has asked Duque to raise the issue to Executive Secretary Salvador Medialdea to come up with a compromise with Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Richard Gordon in a bid to resolve the issue. The Senate Blue Ribbon Committee has yet to announce the next date for the 12th round on the COVID-19 funds probe after it got cancelled on Tuesday. Kasi itong mga senador, umiepal pa. Sorry ha, ito alam mo, ako kay Zubiri, bilib ako dyan sa marami niyang nagawa sa Senado, mga batas, okay? Meron naman talaga siyang nagawang batas na matino. Kaya lang, humirit ito si Zubiri na kesyo dapat daw bigyan ng award ng Senado. Anak ka naman ng wedding, Zubiri. Okay ka na sana eh. Biglang na-shoot ka pa sa banga. Bibigyan mo ng award ang isang taong
nagkalat ng fake news sa bayan natin na merong EJK, na merong grand conspiracy na kesyo pinupondohan ni Pangulong Duterte ang mga vloggers. Kung meron mang sobrang fake news, Queen, etong si Maria Ressa ang pinaka-fake news na tao sa buong Pilipinas. Alam mo, sabi ko sa inyo, kaya iba to si Bato, diretsuhan. Anong gusto ninyo? Tanongin niyo yung iba yung kandidato. Tingnan niyo kung ano isasagot. Sigurado ako, something like, she like this, she like that. Yung mga trapong sagutan. Hindi totoo, di ba? Tanongin niyo, kayo na ho. Tanongin niyo si BBM, tanong niyo si Isko, tanongin niyo si Pacquiao, tanongin ninyo si Leni Robredo tungkol dito kay Maria Ressa. Sigurado ko sa inyo, isasagot niyan yung pampulitikong sagot. We should give credit to the person. So, sigurado kung ganyan. Ipupusta ko sa inyo. Ito si Bato, diretsuhan. Ako, di ako papayag. Bibigyan ng award si Maria Ressa. Siniraan tayo niyan. Ba't natin bibigyan ng award yan? Di ba? Yan ang sabi ko nga sa inyo. Tapos ayaw nyo si Bato sumagot. Yan ang totoong Duterte supporter. Bato, easy. Babatuin niya na yan. Nanggahamon na si Bato. Anong problema niya? Anong problema? Ha? Hindi totoo naman talaga. Isipin mo, bakit ka magiging proud? Bakit ka magiging proud dyan sa tao na sinabing merong matinding patayan sa Pilipinas? Na may matinding EJK na hindi naman proven. Nasasabihin nila 6,000 lang ang namatay talaga. Sasabihin nila 20 to 30,000. Pag tinanong mo anong pangalan, hindi naman nila masasagot. Di ba? Sinasabi ko sa inyo, tama ito, pasok sa banga ito eh. Diretsuhan. Hindi ko alam kung kakutsaba niya rin yun eh. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, panalo ito si Bato eh. Ito ang totoong pag nagsalita, diretsuhan, walang paligoy-ligoy, hindi trapon datingan, hindi epal. Sabi ko sa inyo, tanungin ninyo yung mga iba ninyong kandidato tungkol kay Maria Ressa. Ano isasagot sa inyo niyan? Englishin lang kayo niyan. Tignan ko lang. Yun na nga sinasabi natin paulit-ulit di ba? Si Pangulong Duterte, grabe ho, etong panahon na ito na sobrang bastos ng media, sobrang laya ng media, lahat na lang binabato kay Pangulong Duterte. Si Pangulong Duterte nga, sige, okay, tuloy nyo yan. Ay, bahala kayo sa buhay ninyo. Bahala kayo sa buhay ninyo. Ganun lang yan. Diretso, bahala kayo. To demonize the president anytime they want, anywhere, anyhow. Free sila. Is there suppression of that? Suppression of the press freedom? Wala. Alala ko magalit sila lahat sa akin. Na alam ko karamihan dyan sa mga kasama ko senador ay pabor dyan. Dahil alam ko karamihan rin dyan ay marami rin dyan galit kay Pangulong Duterte. Pero ako, ipaglalaban ko talaga yung aking what I believe is right. And what I believe is tama. So huli na lang. Hindi ako papayag. Huli na lang po, Senator. Sa tingin niyo ba magkakaroon kayo ng malaking debate dyan sa Senado hinggil dyan sa issue na yan? Well, I'm willing to debate with anyone. Ha? Alam mo, wala, ito talaga si Batong pambato. Sabi ko sa inyo, Bato, pambato. Oo. Sigurado ko itong pambato natin. Sa porsyon na yan. Hintayin mo na lang, Mike. Basta excited talaga ako sa debate dito sa mga presidential. Naku po, excited ako. kahit na sabihin mo baguhan akong senador, hindi ako abogado, kulang pa ako sa alam dyan, pero I know where I stand on this particular issue. Kaya sabi ko sa'yo, lalaban ako dito hanggang sa dulo. Subscribe. Naku po, lalaban daw si Bato. Yari kayo. Ha? Hindi kasi totoo lang naman sa Senado, puro sip-sip ang mga tao dyan eh. Sip-sip. Ewan ko kung kanino sila sumisip-sip. Lahat sila gustong pumwesto sa pagka-presidente. Kasi ano yun eh. Alam mo, ganito lang yan eh. Itong mga senador na ito, yan na yung pinaka-last nila eh. Last stepping stone nila yan eh. Going to it's either vice president or the president, di ba? Wala ka nang pag naging senador ka na, ang hirap ng, alam mo yun, bumalik sa pagka-mayor o kaya sa pag-congressman. Yung iba, talagang hindi, kailangan tumalo na ako dun sa pagiging vice president o president. Kaya, pansinin nyo, lagi na lang nilang kinakalaban yung presidente natin. Lalo na ho itong panahon na ito, grabe. Grabe ho, iniimbento. Ay nako.
Senator Bato, this is your time to shine. Honestly, this is your time to shine, ha. Meron nga nagpadala sa akin ng video na ito. Panoorin nyo kung gaano katalino ito si Bato sumagot. Ha? Kasi kung ibang senador ito, katulad ni Pacquiao, kamot sa ulo na ito.